Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Cala Berry Blooms. Amoy Cala, amoy good vibes. Sa lahat ng bagay, simula pa lang, siguraduhing max protection na. Kasi pag kulang ang proteksyon, baka madaling masira. Sa ngipin, dapat may max protection din. Max sa alaga ng Unique Toothpaste. With Max Protect Formula, helps stop cavities before they start, while keeping breath fresh. Try Unique Maximum Fluoride Protection. Para max alaga, max protektado. ACS. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Cala Berry Blooms. Amoy Cala, amoy good vibes. May nagbago. May arte. May budget. Akala nyo lang yon. So solid. White Rose Papaya, wow, white rose. White Rose Papaya, wow, white rose. White Rose Papaya. May glow up with a White Rose Papaya. White Rose Papaya. May puti power times 2 kasi may papaya at niacinamide. May shea butter and tea tree oil pa. Kutis sulit ang glow up. Glow up with a White Rose Papaya. White Rose Papaya. Kutis sulit ang glow up. ACS. Wow, ang saya. Isang barangay na labada, puro mancha pa. Goodbye, pahinga. Mommy, isang laba lang yan sa Pride Bar Blue. May powerful stain-away enzymes na malupit sa dunit mancha. At di masakit sa kamay. Isang laba lang yan. Hello, pahinga. Hello, Pride Bar Blue. ACS. Tinesting, sinuri, siniyasan. Ang resulta? Super effective ang Shield sa pagpatay ng bakterya at virus. Shield Antibacterial Soap. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. At si Mami, Tiwala ako sa Shield. Shield Antibacterial Soap. Napatunayang mabisa. Ang mga nurse, tiwala. ACS. Maulan man, no worries na amoy kulong ang damit. Charm Fab Con. Bangong kumakabloom. Tanggal amoy kulog sa bango ng charm. Kaya gamit ko, Charm Fab Con with Bloom Fresh Technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries. Ang sampay sa loob, no amoy kulob. Bangong kumakabloom sa charm. Charm Fab Con. ACS. Tuloy-tuloy ang pagtulong, tuloy-tuloy ang pagseserbisyo, at tuloy-tuloy ang balitaan kasama si May Binauhan sa Operation Tulong mula Lunes hanggang Biyernes. 3 o'clock na, time for the MX3 3 o'clock habit. Ito ay paalala ng MX3 na maging ugali ng bawat Pilipino ang 3Ps. Pray, prevent, and protect. Pray for spiritual wellness. Prevent, gawin nating ugali ang pag-iwas at pagpigil ng sicknesses and diseases. Protect, at lagi nating ingatan ang ating kalikasan. Yan po ang MX3 3 o'clock habit. At para lalo pa natin itong matandaan, sumali ka na sa MX3 3 o'clock habit promo kung saan maaari kang manalo ng 1,000 pesos na may kasamang gift pack araw-araw mula sa MX3. Gamit po ang MX3 capsule, makinig lang dito sa ating himpilan sa DZRH para po sa mechanics. Ito pa, alam nyo ba na imbes maging basura, pagkatapos mong i-consume ang bawat foil sachet at blister pack ng MX3, ay sumusuporta ka pa sa livelihood program para sa Muslim community sa Davao. Yung pong mga coffee sachet, ginagawa po yung wallets, coin purses o kaya po mga bag. Kaya sali na sa MX3 3 o'clock habit promo at ugaliin ang MX3 3 o'clock habit. Dahil hangad po ng MX3 na maging ugali ng bawat Pilipino ang 3Ps. Pray, prevent, and protect.
See posters or visit our Facebook page for more details. Promo period is from January 31 to March 27, 2026. DOHFDA CFRR Permit number 0057 series of 2026. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. At syempre mga kaibigan, dahil ngayon po ay Happy Monday afternoon tayo, March 16, 2026. Meron po tayong winner, no? For today, ang ating pong winner ngayong araw na ito ng Lunes ay mula po sa Quezon City. Congratulations! Nanalo ka ng 1,000 pesos at gift pack mula sa MX3, Ma'am Maria Teresa Chan. Maria Teresa Chan ng Quezon City. Congratulations! Mga kaibigan, ang oras po natin, 9 na minuto na po makalipas ang 3:00 ng hapon. And the Golden Dove for Best Public Service Program Host goes to May Binohan, DCRH. Ito na ang 28th KBP Golden Dove Awardee Best Public Service Program Host, ang Wonder Woman ng Public Service, si May Binauhan. Sa pagtulong, DZRH yan. Sa paglilingkod, DZRH yan. Sa pag-alalay, DZRH yan. Nasa dugo na, nasa pagkatao na ang serbisyo sa bawat Pilipino. Ito ang pangakong hindi na magbabago sa pagtakbo ng panahon. DZRH Public Service Hour. Kasama ang Wonder Woman ng DZRH, si May Binauhan sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Online. Pagtutulungang walang patid sa DZRH Public Service Hour. Magandang mainit na hapon sa lahat po natin maginigilid na tagapakinig Luzon, Visayas, Mindanao. Kamusta na po tayo? Ngayon pong Happy Monday afternoon. 16 na po tayo sa buwan ng Marso. It's March 16, 2026 mga kaibigan. Nangangalahati na tayo sa month of March. Bilis, no? At syempre, samahan niyo pa rin po inyong lingkod, May Binauhan dito po sa Public Service Hour. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. 3:00 hanggang 4:00 po tayo ng hapon. Ayan, standby. At tuloy-tuloy lamang po ang ating pagtulong sa ating mga kababayan at hingi din tayo ng mga sitwasyon sa ating pong paligid kaugnay po ng ating pinagdadaanan sa mga panahon na ito, no? Mataas na presyo ng langis, 'di ba? Naku, sana wag namang tumaas ng tumaas. No, sana wag naman. At alam niyo na pagka sinasabi nga yung mga domino effect, ayan, at sana ay makaagapay tayo at matawid natin yung krisis na ito. Anyway, so sabi po ng Pag-asa, actually kahapon, yung kinukwento ko nga kanina, lakas ng bugso ng hangin ng hapon, no? Sunday afternoon. Oo, kala mo may darating na bagyo lakas ng hangin Aba, yun pala yung bugso na ng amihan. O yung may huling bugso na ng amihan, Northeast Monsoon. Oo, kasi sabi ng Pag-asa, meron pang mga nararanasan na mapag-ulan-ulan dahil meron pa rin pong Northeast Monsoon sa ilang bahagi po ng ating bansa, sa ilang lugar. And then actually may bumagsak yung temperature diyan sa Quezon City kahapon, I think 17.1 degrees Celsius, no? So malamig na panahon yan kasabay po ng yung naranasan na yan, mas malamig na panahon kasabay po ng paghina ng Northeast Monsoon. So alamin natin, malapit-lapit na ba ang tag-init? Tag-init sa tag-araw? Wala po sa DOST Pag-asa, Sir Daniel Villamil. Sir Daniel, magandang hapon, mainit na hapon.
Magandang hapon po, Miss Met, sa ating mga takasubaybay si DZRH. Wala pa rin tayo minomonitor ng low pressure area at palit pa rin yung chance na magkaroon tayo ng bagyo sa mga susunod na araw. Patuloy ang pag-iral ng northeast monsoon o yung malamig na hanging amihan sa malaking bahagi ng Luzon at Visayas. Kaya for Metro Manila and most of the country, asahan natin na magpapatuloy itong generally maaliwala sa panahon, bahagyang maulap hanggang sa maulap na papawirin. In terms naman of rainfall, may chance pa rin tayong localized thunderstorms sa ilang bahagi ng Mindanao. Wala naman po tayong inaasahang mga malalakas na pag-ulan sa Luzon at Visayas, except sa mga usual mga light rains o yung mga mahihinang pag-ambon na dulot ng amihan. Sa kalagayan naman nating karagatan sa kasalukuyan, walang nakataas na gale warning, ngunit iba yung pag-iingat pa rin sa ating mga kababayan na maglalayag sa ilang seaboards ng Luzon at Visayas dahil makakaranas pa rin tayo dyan ng katamtaman hanggang sa maalong karagatan. Ma'am May? Oo. So, medyo paano na, no? Yung kahapon ba, Sir Daniel, grabe, no, yung bugso ng hangin. Kakagulat, eh. Mga bandang past 4 or 5 in the afternoon, ano? Lakas ng hangin dito sa may bahagi ng Pasay. Metro Manila ba yan? Opo, cost po yan nung northeast monsoon. So, sa kasalukuyan, nasa kalagitnaan po tayo ng isang malakas na surge ng amihan. So, sa ating pagtaya, ito na po yung huling bugso ng amihan for this season. So, in the coming weeks, asahan po natin na mas dadalas yung pag-iral ng ating easterlies na dala yung mainit at maalinsahang panahon. Oo. So, indikasyon na pala yun, ano? Feeling ko na nga namin, pag nung naglalakad kami, may bagyo ba? Di ba? Lakas ng hangin, eh. Yun na pala ay bugso na ng huling amihan, ano? I mean, huling bahagi siguro, ano po? So yung ating panahon na itong mga susunod na araw, actually may monitoring na tayo sa heat index, eh. So yung heat indexes na ang ating tutukan, ano? Para nang, yes po. Para nang sa ganun yung ating mga kababayan, lalong-lalo na mga not getting any younger, mag-ingat at siguro wag nang lalabas kapag alam nilang mainit na ang panahon, ano? Nang iwas. Yes po, tama po, Ma'am May. Oo, nang iwas naman tayo sa, ayan na naman tayo sa mga sakit ng ano, eh, no? Ng tag-init, eh. Di po ba? Oo. Sir Daniel, salamat, ha. Thank you so much. Thank you po, Ma'am May, and good afternoon po. Magandang hapon. Mga kaibigan, Sir Daniel Villamil. Sir Dan Villamil mula po sa DOST Pag-asa. Nakapagtala daw ng moderate explosive eruption, ha, ang Canlaon kagabi. Oo, sabi ng PVOX, mga 6:07 kahapon ng gabi, nagkaroon po ng pagsabog. Katlong pagsabog daw po yan, no, ng Mount Canlaon ngayong taon, kasunod po nung same activity na i-record po nung February 19 at 26. So, but then, still alert level 2 po ang Bulkang Canlaon, kaya mahigpit pong pinagbabawal yung pagpasok sa 4 na kilometrong permanent danger zone. So, paalala sa ating mga kababayan, ha, dyan po sa lugar ng Canlaon Volcano, ha. At mamaya po, standby lang, ha, standby dahil makakasama natin ang ating mga partner na bumaba ulit, ano, sa gawa ng kanilang mga programa. Nakakatuwa, no, sa mga panahon na to, lalong-lalo na. At alam natin ang bigat ng hagupit ng mga pagtaas ng presyo ng langis. Of course, di pa man yan ngayon, pero sabi nga natin, dapat mas siguro yung mga tulong-tulong, ano, na mga programa at proyekto ng ating mga kababayan, hindi lang ng gobyerno kundi ng mga non-government organizations, ay napakahalaga para sa ating pong mga Pilipino na ngayon ay nasa panahon ng pagtaas ng lahat, no? Yan na lang mga maliliit ang hindi tumataas, eh. sabi nung mga maliliit, kami na lang maliliit ang hindi tumataas, eh. Oo, pero ha, nagbibigay po ng babala ang DTI, no, dun sa mga hoarder at profiteer, yung mga mapagsamantala, no, sa harap ng mga nangyayari ngayon. Mamaya alamin natin dyan sa Laguna. Oo, alamin natin, kumustahin natin ang monitoring ng ating team operation tulong sa presyo ng langis at syempre yung mga gasolinahan na meron na bang nagsara. Naku, di ba minomonitor ng ating Philippine National Police yan, eh. Oo, alamin natin mamaya. Sandali lamang. Oras natin, 18 minuto na po makalipas ang 3:00 ng hapon. Standby lang po. This time check is brought to you by Hello, Washi! Laundry day na naman! Yay! Anong meron? Mancha ng chocolate, putik, may libag pa! Kaya natin yan! With Pride Washing Machine Detergent, may triple stain away formula. Tanggal ang makapit,
madikit, at malupit na dumikmantsa. Kaya easy-easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon. All you need is pride. All you need is pride. Sa puso ng kalikasan, natatangi ang prutas ng mangosteen. Ito ay nagtataglay ng antioxidant compounds na alpha, beta at gamma mangosteen. Ang MX3 capsule ay isang food supplement na gawa sa natural na mangosteen. Ito ay tested and proven to help avoid knee joint pain discomfort para iwas-iwas sa sakit with long-term supplementation 2 capsules daily. MX3 capsule. Tunay, natural at original. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Cala Berry Blooms. Amoy Cala, amoy good vibes. Sinisiguro kong tama ang aking choices. Tamang pagkain, lifestyle, at ang partner ko, MX3 Capsule. Gawa ito sa ISO at GMP certified na planta. Tested and proven na may alpha, beta at gamma mangosteen. Helps avoid knee joint pain discomfort. Iwas-iwas sa sakit. Kailangan lang na long-term ang pag-inom. 2 capsules araw-araw. MX3, dito ako believe. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. MBC Milliones. MBC Milliones. Mamimigay na naman kami dito sa MBC ng 1 million pesos! Sa isang malinis na papel, ilagay ang iyong name, age, address, phone number at pirmahan. Ipasok sa loob ng isang white legal-sized envelope. Kalakip ang alinman sa mga required proof of purchase o POP. At sa labas ng envelope, ilagay ang MBC Milliones 2026, ang POP na ginamit at ang MBC station na iyong sasalihan. Ihulog ang iyong entry sa mga drop boxes na matatagpuan sa MBC station sa inyong lugar. DZRH, Love Radio, Yes FM, Easy Rock, Aksyon Radio. Pagkakataon na manalo ng hanggang 1 million pesos sa Grand Draw at libo-libo pa in cash prizes sa 10 weekly draws sa mga MBC stations nationwide. Dito sa MBC Milliones 2026. Sali na! MBC Millones is brought to you by Pride Detergent, Smart Dishwashing, Shield Bath Soap, Unique Toothpaste, White Rose, Charm Fabcon, Star Wax Floor Wax, San Miguel Pale Pilsen. See posters or visit our Facebook page for more details. Promo period is from January 10 to March 27, 2026. DTI Fair Trade Permit number FTEB 244864, series of 2025. Drink responsibly. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Cala Berry Blooms. Amoy Cala, amoy good vibes. Tambalang Anthony Taberna at Jerry Baha ang gigising sa inyong umaga dahil lalatay ang humahagupit na diskusyon at komentaryo Lunes hanggang Biyernes sa 2x2. Maagang balitaan, maagang usapan sa mga issue at balita kasama si Kuya Angelo Palmones sa Magandang Umaga Pilipinas mula Lunes hanggang Biyernes. ating mga eksperto. Dito lang sa Expert Opinion. Ito ang The Better News. TNVS. Trending and isang kwento, iba't ibang anggulo. Dito sa Point. Bawat pananagutan ating tatalakayin dito sa Hoy. Bawal yan.
Pilipino, dito lang sa latest happenings at current match of entertainment and lifestyle. Ito ang MBC TV Network News. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Mga balitang gigising sa inyong umaga. Mga balitang kailangan mong malaman. Mapapakinggan sa ACS Balita sa 2x2. Kasama sina Anthony Taberna at Jerry Baha. Lunes hanggang Biyernes. Bunsod ng naitalang 17 individual na ang kanilang naaresto. Metro RH sa pagtulong, sa paglilingkod, sa pag-alalay. Kasama si May Binauhan sa GCRH Public Service Hour. Oras po natin 25 minuto makalipas po alas 3 ng hapon. At sa bahaging ito sa ating programa mga kaibigan, Balitang Pag-ibig Fund muna tayo. Lumampas na sa 1 bilyong piso ang kabuang diskwento na naibigay ng Pag-ibig Loyalty Card Plus sa mga miyembro kaugnay ng pinalawak na partnership nito sa may 507 establishmento sa buong bansa. Ayon po kay Department of Human Settlements and Urban Development Secretary Jose Ramon Aliling na siya ring chairman ng 11-member Pag-ibig Fund Board of Trustees, ang Pag-ibig Loyalty Card Plus ay pangunahing halimbawa ng nagagawa ng public-private partnerships para maibigay ang isang praktikal at yung araw-araw na benepisyong dapat matanggap ng mga manggagawang Pilipino. Partikular na tinukoy ni Aliling ang walang katiyakang hinaharap ng mundo sa kasalukuyang panahon kung saan ang bawat piso ay mahalaga. Kung kaya naman ang nasabing programa ng Pag-ibig Fund ay makatutulong sa mga miyembro nito na ingatan yung kanilang pinaghirapang kita. Nauna nang inilunsad ng Pag-ibig Fund ang Pag-ibig Loyalty Card noong 2014 upang maka-access sa mga miyembro ng ahensya sa mga diskwento at special offers mula sa iba't ibang partner merchants. At noong 2019, ipinakilala din ang Pag-ibig Loyalty Card Plus na nagagamit din ng mga miyembro bilang cash card para sa mga loan proceeds at access sa basic banking services. Samantalang inihag naman ni Pag-ibig Fund Chief Executive Officer o CEO Marilena Acosta ang rollout ng Pag-ibig Loyalty Card Plus sa digital phase ngayong taon upang mas maging accessible ang mga serbisyo at pribilehyo para sa mga miyembro nito. Samantala mga kaibigan, alamin po natin bago sa ating makakakwentuhan natin yung ating pong mga partners. Puntahan muna natin dahil pinag-uusapan nga po natin the whole day na yung tatanggapin na cash assistance po ng mga public utility vehicles. Una dyan, yung mga tricycle driver sa Metro Manila. Simula na po yan bukas. At yan po yung announcement ni Metro Manila Council President Francis Zamora na nakahanda yung mga lokal na pamahalaan para sa pamamahagi po ng cash assistance na yan para sa mga kinaukulang beneficiaries. So sabi naman po ng DSWD, sisiguruhin na walang anumang political interference sa pamamahagi ng ayuda. So mahalaga yan. So pila-pila pag may time, siguro haba ng pila nito sa mga lokal na pamahalaan. So yung listahan daw ng mga tatanggap ng tulong ay inihanda ng mga lokal na pamahalaan sa pamamagitan unang-una yung para bukas yung Tricycle Regulatory Boards. So ang mahalaga lang, tandaan nyo po dun sa ating mga nakatutok ngayon na mga beneficiary, kailangan tumugma yung inyong driver's license. Yung mga tricycle driver natin, driver's license sa pangalang nasa listahan para maiwasan yung pong tinatawag na discrepancy. So yung mga qualified beneficiaries makatatanggap po ng 5,000 pesos. Mula po sa Assistance to Individuals in Crisis Situation Program, ito yung AICS ng DSWD. So, yan po. Simula bukas yan ating mga tricycle driver. So, kaugnay po ng balitang yan, mag-monitor tayo ng sitwasyon. Puntahan natin ang lalawigan ng Laguna at ang ating team operation tulong sa pamamagitan ni James Maldonado. May report. Meron ba? Totoo ba, James? May mga nagsasara ng mga gasolinahan dyan sa Laguna. Go ahead, James.
Ma'am May, sa ating pag-iikot-ikot dito sa mga gasoline station, ani mo yung Ma'am, nilalangaw, no? Itong ating mga gasoline station dito, sapagkat talagang kapansin-pansin na walang mga customer itong ating mga walang pila. nagtitinda ng mga petroleum ngayon dito. Bakit? Magkano ba yung presyo? Sa ating video, Ma'am. Oo, bakit? Talaga namang napakataas, Ma'am, na kung tutuusin halos 100 na. Mamaya pa sa naging anunsyo nga ng Energy Secretary Sharon Garini, talagang sa mga diesel dadagdag pa ito ng 20 pesos, no? At 12 pesos, 12.9 mahal ng hanggang 6. Mahal niya, no? Ang kada litro ng gasolina. Mahal ito, Ma'am. Kung ikaw kung nagka-tricycle, talagang yung kikitain mo na 100 hanggang 200, talagang dito na lang mapupunta sa gasolina. Kaya Ma'am, kung mapapansin mo sa ating mga inikutan dito sa bawat gilid-gilid ng Laguna, particularly dito sa area ng San Pablo, talaga mapapansin mo na ilan lang ang mga bumabiyahe ng mga public utility transport vehicle na talagang kapansin-pansin mo yung lumuwag, no? ng kalsada. Lumuwag, ganun. Lumuwag ba dahil hindi pa rush hour o talagang, sa bagay, minsan pag lumalabas din ako dito sa Pasay, pag rush hour, para mas maluwag yung kalsada ngayon Alam mo naman, Ma'am, pag Metro Manila, halos parang wala namang rush hour, talagang rush hour. At kaliwat kanan ng traffic. Pero sa ngayon, sa ating pag-iligot, mula dito sa Skyway, pagbaba dyan sa South Luzon Expressway, talaga kapansin-pansin mo, may kaluwagan ng daloy ng trapiko. At syempre din, kanina rin, sa ating pakipag-ugnayan din. Pero wala namang wala namang nagsarado, James, Sa ating pag-confirma kanina, Ma'am May, wala namang nagsarado. Siguro kanina, ang paliwanag sa akin dito ng isa sa mga pump attendant, nagkaroon lang ng cut-off daw. So, kaya kinakailangan daw nilang mag-refill or for whatever reason ay sila ay nagkaroon muna ng pansamantalang cut-off. Pero yung ilang kasi mga gasoline station dito, particularly yung produktong diesel, nagkakaubusan ngayon dito, Ma'am. Yan yung isa sa mga bagay na ito ay ating tinututukan dito. Pero yung ilan naman dito ay may supply din. Ilan, kasi talagang tututusin yun, talagang yung mga presyo na kanilang mga produktong petrolyo dito, talagang depende sa brand kung saan ka magpapagasolina. Talagang may mga iba-iba rin naman ang angkop na taas na ito ay kanilang pinapato sa kanilang mga presyo. Pero so far ngayon, Ma'am May, kung papansinin nga natin, yung epekto nito sa bawat kalsada ay talaga namang ramdam na ramdam mo ngayon. Dalawang bagay Patutuwa ka ba or talagang ikaw ay mababahala? Dahil talagang kung papapansin natin dito, katulad ng aking naging kapangayam sa ibang mga forwarders at logistics company, medyo by station ngayon ang kanilang biyahe ngayon. Dahil talagang kung dati, yung kanilang mga kinakargang mga kargamento, kumbaga, ngayon kinakailangan talagang punong-puno bago sila umalis. Yun yung kanilang naging protocol ngayon. Tsaka, kaya naging sulit yung kanilang biyahe at yung kanilang biyahe ngayon ay talagang limit muna. No? Talagang limit essential at talaga. monitoring sa bawat lakad ng itong kanilang magiging para ngayon pagka motorista ka, James, katulad mo pag motorista ka, parang allergic ka lumapit ngayon sa mga gasoline station, ano? parang ayaw mong bumunot ng pambili ng gasolina, no? Ma'am May, talagang mababawasan ang pangkape mo para lang ngayon na mataas ang presyo, James, sa isang katulad mo, ano ang babawasan mo? Ano mga ikakat mo? Madami, at siguro bawas-bawas muna ng kape at ng pagkain, merienda. Kailangan magsumi-sumi ka dahil talaga kung tutusin, Ma'am May, ang epekto nito, let's say ako na mayroong pribadong sasakyan, kung dati talagang full tank mo maabot ng mga 2,000 plus. Ngayon, nasa 3,000 plus na. Malaki ang epekto, Ma'am. Okay. Talagang sa bawat litro, kasi kung tutusin yan na talagang dumoble yung epekto niya o yung presyo niya na ito nakaka-apekto ngayon sa galaw ngayon ng ating ekonomiya. Lalo-lalo na ngayon sa mga nakausap na ngayon sa mga nag-transport talaga ngayon ng mga dito nga lang sa palengke dito malapit sa may San Pablo Market. Kaya sa aking kapanayam sa ibang mga nagtitinda doon, medyo may mga pagka-delay kasi nga kung dati
dalawang truck ang bumabiyahe. Ngayon, isa na lang, pinagkakasya nila. Maalala ko. At talagang sinisimot nila yung kanilang biyahe na maikutan ng isang lugar na kung dati medyo maaga sila, ngayon medyo talagang by schedule at antayin at pasensya daw. Talagang kinakailangan nila gawin ito dahil kung hindi daw nila gagawin ito, kasi naman daw ang maapektuhan na talagang madulugi ang kanilang negosyo. Bigla ko tuloy naalala ang PSBOA ni Sir Arfel Joseph Austria, James eh. Naku, kumusta kaya sila, no? Diba? Isang bagay din yan, May. Oo. Lalong-lalo na, matanong nga natin ay mga bus. Diesel ang gamit yung niya. Mga shuttle. Hindi hama kasi na mas malaki kasi ang presyo ng diesel kumpara sa gasolina ngayon. Talagang marami ang maapektuhan nito, lalong-lalo na sa public transport utility bills natin ngayon, na talagang diesel ang pangunahing ginagamit na pagpapatakbo ng kanilang mga sasakyan. So kaya naman may talagang kapansin-pansin ngayon, itong kanina nga sa aking paligid, dagdag mo pa dito syempre yung toll gate kaya kung yung dadaan sa expressway, talagang kinakailangan mo ng malaking pagsasave ng iyong para lamang makabiyahe ngayong panahon na may crisis tayo sa petrolyo. Basta kailangan lumamig lang ang ulo lagi, James. Huwag mainit, huwag sabayan. Ayun din maraming salamat. Sa mga bagay na dapat iwasan, dahil sa na ngayon, palamak sa social media, itong mga road rage, huwag na dagdagan, no? Easy lang. At huwag na natin dagdagan yung gastos natin. Kapag hindi naging ang natin sa pagmamaneho at dadagdagan pa natin ng isa pang problema. So yun muna, Mami, no? At sa atin tayo patuloy na magmamonitor at babantayan natin na magiging takbo ng galaw, lalo-lalo na mamayang gabi, no? Sa magiging bagong pagtaas ng presyo para sa mga produkto ng petrolyo. Balik sa'yo, Ma'am. Maraming salamat, James Maldonado, ang ating team Operation Tulong. Ayan na, ha? Time to time maghahatid tayo na ma-update. Wala pa naman, di naman nagsara. Kasi may mga ganung info no? Sa may bahagi lalo na dyan sa San Pablo. Maraming salamat, James Maldonado. Babalik po tayo. Oras natin, 36 na minuto makalipas po ang 3:00 ng hapon. Ang oras na yan ay Wow, ang saya. Isang barangay na labada, puro mancha pa. Goodbye, pahinga. Mommy, isang laba lang yan sa Pride Bar Blue. May powerful stain-away enzymes na malupit sa dumit mancha. At di masakit sa kamay. Isang laba lang yan. Hello, pahinga. Hello, Pride Bar Blue. ACS. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Cala Berry Blooms. Amoy Cala, amoy good vibes. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Cala Berry Blooms. Amoy Cala, amoy good vibes. Curious ka ba sa maraming bagay? Kami na ang bahala dyan. Aalamin, tutuklasin at bibigyang linaw namin ang mga katanungang bumabagabag sa inyong isipan. Sa programa kung saan ang bawat sagot ay galing lamang sa mga eksperto. Ang Expert's Opinion, tuwing linggo 3:00 ng hapon, dito lang sa DZRH TV. Number 1 na naman ang inyong DZRH sa latest survey ng Kantar Media na inilabas nitong January 2026. Hindi lang sa Metro Manila, kundi pati rin sa Mega Manila. Patunay na DZRH lang ang inyong tunay at totoong pinagkakatiwalaan. Taos-puso po kaming nagpapasalamat sa inyong patuloy na pagtitiwala dahil ang DZRH
DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Saan ka man sa mundo, tayo Pilipino. Nagsimula sa pangarap hanggang sa maabot ang tagumpay. Iba't ibang kwento, iba't ibang mukha ng atletang Pilipino. Mas pinatindi, mas pinalakas, at mas pinaaksyon sa Match Point tuwing Sabado, 12:30 ng tanghali sa DZRH TV. Magandang araw mga kaibigan. Ito po ang inyong balerina ng bayan, si Lisa Makuhay Lizalde, na nag-aanyaya sa inyong samahan kami at ang aming mga espesyal na panauhin para sa kalahating oras ng masayang kwentuhan sa aming programang Art to Art, kung saan ang usapang sining at kultura ay para sa lahat. Huwag kaliligtaan, tuwing linggo, alas 3:30 ng hapon, dito lamang sa DZRH Radio, DZRH TV, at via online streaming. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Cala Berry Blooms. Amoy Cala, amoy good vibes. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Cala Berry Blooms. Amoy Cala, amoy good vibes. We've got you covered. From the hottest hits, exclusive interviews, kilig to the bones fan meet experience, and hataw performances of your favorite stars. Saturdays, 12 noon, dito lang sa DZRH TV. Tambalang Anthony Taberna at Jerry Baha ang gigising sa inyong umaga dahil lalatay ang humahagupit na diskusyon at komentaryo Lunes hanggang Biyernes sa 2x2. Maagang balitaan, maagang usapan sa mga issue at balita kasama si Kuya Angelo Palmones sa Magandang Umaga Pilipinas mula Lunes hanggang Biyernes. Mga eksperto dito lang sa Expert Opinion. Ito ang The Better News. TNVS. Trending and Isang kwento, iba't ibang anggulo. Dito sa Point. Bawat pananagutan ating tatalakayin dito sa Hoy. Bawal yan. Filipino, dito lang sa DZRH TV. Matchable entertainment and lifestyle. Ito ang MBC TV Network News. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino.
Mga balitang gigising sa inyong umaga. Mga balitang kailangan mong malaman. Mapapakinggan sa ACS Balita sa 2x2. Kasama sina Anthony Taberna at Jerry Baha. Lunes hanggang Biyernes. Ng naitalang 17 individual na ang kanilang naaresto. Ng Metro Manila Development Authority o MMDA ang No Contact Apprehension Policy o NCAP sa Metro Manila. Sa ang ilang mga dokumento ay peke. Hindi rin legal ang employment na ipinangako sa kanila. Sa mata ng batas, mananagot ang sangkot at may sala. Dahil sa bawat paglabag, may karampatang parusa. Alamin ang mga pananagutan sa likod ng mga bawal. Dito sa Hoy! Bawal yan, tuwing Sabado, alas 11:30 ng umaga. Dito lang sa DZRH TV. Kung good vibes ang hanap mo, dito ka na sa sigurado! Mula sa mga istoryang nagbibigay ng inspirasyon hanggang sa mga kwentong may dalang solusyon. Mga balitang pampagaan ng pakiramdam at pampaganda ng araw. Hindi lang ba sa good news, kundi the better news. Mula Lunes hanggang Biyernes, 1:00 ng tanghali sa DZRH TV. Curious ka ba sa maraming bagay? Kami na ang bahala dyan. Aalamin, tutuklasin at bibigyang linaw namin ang mga katanungang bumabagabag sa inyong isipan. Sa programa kung saan ang bawat sagot ay galing lamang sa mga eksperto. Ang Expert's Opinion, tuwing linggo alas 3 ng hapon, dito lang sa DZRH TV. Number 1 na naman ang inyong DZRH sa latest survey ng Kantar Media na inilabas nitong January 2026. Hindi lang sa Metro Manila, kundi pati rin sa Mega Manila. Patunay na DZRH lang ang inyong tunay at totoong pinagkakatiwalaan. Taos-puso po kaming nagpapasalamat sa inyong patuloy na pagtitiwala dahil ang DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Saan ka man sa mundo, tayo Pilipino. RH. Sa pagtulong, sa paglilingkod, sa pag-alalay, kasama si May Pinauhan sa DZRH Public Service Hour. Oras po natin, 47 minuto na po makalipas ang alas 3 ng hapon. At sa baging ito nating programa, makakwentuhan natin ang ating mga partner at ito'y nakaraang araw ng Sabado. Tama ba? Sabado. Ay naririto po at makakasama natin muli ang United Chosen President ng Rotary Club of Imus Independencia. Pabatiin muna natin UCP Belen Sabalas. Ma'am Belen, magandang hapon. Good afternoon. Hapon po. Ayan, welcome po sa Public Service Hour. Ayan, UCP Belen. At syempre, sila po yung magkakatuwang sa mga programa. Makakasama din natin ang UCP, no? United Chosen President naman ng Rotary Club of Tagaytay City, UCP Mildred Bernardo. UCP Mildred, magandang hapon. Welcome back po sa program. Good afternoon, Monday. Ayan, kumusta? Katatapos lang ng inyong mga programa at ito'y para sa mga estudyante daw po, at parents ng Tansa Trade National High School. Ayan, so mukhang marami kayong mga magkakasama dito. Ano po yung naging ganap natin nung Saturday dyan po sa Tansa Trade National High School. Sinong mauna? UCP Mildred?
Yes po. Actually, every Women's Month po, ginagawa namin to. So, we're doing this for almost 4 years, if I'm not mistaken. Last Saturday po, we have a 4-in-1 project together with our major host, Rotary Club of Pasay Mia. Yung aming pong meat processing, soap making, and then feeding program kami, tapos nag-distribute. In-award din namin yung mga pang-start nilang livelihood para po sa mga interact ng Rotary Club of Imus Independencia. Oho. So, ibig sabihin, livelihood naman this time. Tsaka very timely, hindi lang pang Women's Month, kundi sa panahon na to, na alam natin na meron tayo talagang pinagdadaanan at lahat ay tumataas. Sabi nga nung iba, yun daw mga pandak din. Yun lang hindi tumataas ngayon. Ngayon, nagtataasan, UCP Mildred. So, pagka ganitong may mga ganito pong livelihood project, oo. Ito po ba ay naiuwi na nila yung mga ginagawa? Libre na yun para sa kanila? Or yes po. Oo, meaning sila din yung magpapasimula nun, syempre kung natuto na sila, di po ba? Yes po. Inuwi na po nila katulad po nung dishwashing kit. In-award po namin yung 5 sets of dishwashing kit. Kasama na rin yung mga pet bottle. And then binigyan ko po sila ng procedure. Same with the meat processing. Po, meron silang starter kit. Oho. Gaano karami yung ating mga beneficiary nitong livelihood program na ito? UCP? Nasa 200 students po. 200 students. So yung mga students ay ano pong mga year yan? Ang ating UCP creator Belen. po magandang hapon po Opo. ulit. Bali, ang ating pong mga kinator last Saturday ay young entrepreneurs po ng Tansa National Trade School. Dahil kami po ang aming paaralan po ay isang vocational school na kung saan ay tinuturuan namin sila ng mga para sa blue collar job po. Yun po yung kaya sa ngayon po, ang ginagawa po namin ay tinuturuan po namin ng mga paraan ng kanilang mga natutunan sa pamamagitan po ng application sa pagnenegosyo. Isa po yun. At ngayon po, ang ambag po ng Rotary Club para sa amin pong paaralan ay malaking bagay po yun sa mga mag-aaral dahil natuto na silang gumawa ng dishwashing at the same time, natuto rin sila ng meat processing na pwede nilang gamitin na panimula sa kanilang mga negosyo at pwede nilang ituro din sa kanilang mga magulang. Na kung saan na ang mga negosyo na yon ay hindi nasasayang dahil ang dishwashing pwede nating i-stock habang hindi pa nabibili. Then yung meat processing naman po, pwede po nating gamitin sa bahay na pang personal na gamit po dahil yun po ay walang preservatives na nilalagay. Mas healthy po yun kaysa sa nabibili po natin. Opo. Meron ding mga participants po na mother, no? Ito ba iba may mga nanay na kasama yung mga young entrepreneur students natin sa Tanza Trade National High School? Opo. Bali, meron po tayong mga magulang and then sa tulong po ng Rotary Club of Tagaytay City ay nabigyan din po sila ng panimula na makapagsimula din po sila ng negosyo na dishwashing din po. Actually, na-monitor ko po sila kahapon and hiningi po sa akin yung link na kung saan pwede silang order sa online. So ngayon, binigay ko po and then tiningnan ko po yung process ng kanilang paggawa which is nasunod naman po nila yung procedures na itinuro namin last Saturday po. Sa bagay. Meron din pa kayong mga pasimulang puhunan or yung talagang paggawa lang yung inyo pong or pagturo kung paano gumawa. Sa bagay, napakalaking bagay na yun, hindi po ba? Na makapagsimula silang matuto and then afterwards magkatuwang sila ng kanilang mga magulang.
Opo. Meron po silang starter kit, Ma'am May. Binigyan po namin sila last Saturday kasi inisponsoran po kami ng iba't ibang club. Lalo po yung main host po ng project namin. Nagbigay siya ng budget para makapagbigay kami ng starter kit dun po sa mga bata. Oh, talaga po. Wow, galing. Oo. Kasi, yung... Si ano po yan, Ma'am? Si Rotary Club of Pasay Nia sa pangunguna ni UCP Gerald Isaga. At yung pong mga naipamigay na yun, ilang students po yung nag-benefit? Na 200 po. 200. So lahat po sila. So hindi lang soap making, mukhang yung meat processing malaking bagay yun. Lalong-lalo na kapag halimbawa yung tocino, para na ano ko yan, no? Nakita natin. So nagluto din kayo afterwards yung magawa. Yes po. Yes, Ma'am May. Kasi po ganito yung ginagawa ko. A day before po ako magturo ng meat processing, nagagawa na ako para habang pinaprocess namin si tocino, pinapakita ko na rin sa kanila paano yung tamang pagluluto ng tocino. So, kailangan para kasi maging malasa ang tocino, ma-marinate mo siya within 24 hours. So, habang tinuturuan ko yung kabilang side, yung isang side, nagluluto sila ng tocino. At saka ang good thing dun sa tinuturo ko, wala kasi siyang preservatives. Napakahalaga nun. Talagang homemade. Pagka nag-start ka ng negosyo mo, homemade tocino, di ba? Lagyan mo na lang yan ng pangalan. So, doon po sa sa programa na yan, malaking tulong syempre, lalong-lalo nga sabi natin sa panahon na to, anong reaksyon ng mga bata? Ito ba yung mga talagang meron bang nasa puso nila yung entrepreneurship or paano sila pinili ng kanilang school na sila yung mabibigyan ng chance para maging beneficiary? Bali, ang ginawa po namin dyan ay nagtanong po ako sa bawat room kasi actually po ang tinuturo ko po sa aming paaralan dito sa Tansa National Trade School ay entrepreneurship. May subject po kami mismo na entrepreneurship. So ngayon, sinabihan ko po ang mga estudyante kung sino ang gustong umattend dahil meron pong programa ang Rotary sa aming paaralan na napili ang paaralan na Tansa National Trade School na maging beneficiary ng programang ito. Ngayon, sila po ay kusa pong sumali, nagtaas ng kamay, and kaakibat din po nito ay nangingi din po ako ng parents permit para alam po ng mga magulang nila na sila po ay a-attend ng ganitong programa. Na kung saan magkakaroon naman po sila ng pagkakataon na matuto at magkaroon ng mas malawak na kaalaman kung paano nila i-a-apply ang kanilang mga natutunan mula sa libro hanggang sa application na ng pagkakaroon na ng kanilang mga sariling negosyo. Yun po yun, yung aming pagpili sa mga mag-aaral. And then sa mga magulang din po, nagtanong din po ako sa mga bata, baka gusto nyong isama ang inyong mga magulang na umattend din ito para magkatulong na kayong magnenegosyo at malalaman din ng mga magulang nyo kung ano ang tamang proseso ng paggawa ng dishwashing at saka meat processing. So kaya po nagkaroon kami ng 200 na mag-aaral and mayroon po kaming mga magulang din po na umattend. Bilang teacher sa diyan po sa school, UCP Belen, anong afterwards, anong sabi ng mga student? Yung interest nila kumusta at yung balak na ituloy-tuloy talaga sa negosyo yung kanilang mga ginawa? Bali, yung amin pong natanggap na starter kit po ay gagawin po naming negosyo na yon dito mismo sa paaralan na kung saan ay meron din po kaming interact na dito din po nag-aaral sa Tansa National Trade School. And then, yun po ay pagagandahin na lang po namin sa paglagay po ng label and then ibebenta po daw nila ito sa mga guro po ng Tansa National Trade School. Yun po, and then nagpapasalamat sila dahil sila ay maraming natutunan at pagkatapos po ng aming programa ay tinuruan ko din po sila
kung ano yung mga posibleng gawin para yun ay mas magkaroon sila ng estratehiya kung paano nila ibebenta ang kanilang mga produkto. Ayun, di ba? Yun po yun. Dire-diretso na yun, lalo na pagka nagkaroon na sila ng interest talaga, di ba? UCP Mildred? Okay. Para sa ating mga mag-aaral. Yes po, at saka ano po kasi yan parang naging tradisyon na namin ni UCP Belen. Every Women's Month po kasi, suki ako ng school na yan. Kumbaga every year, nag-upgrade na kami, ma'am. Una, nagturo lang ako. Tapos meron mga ako naging partner. So sabi ko, actually ano lang yan 3 days in the making yung project. Oo. Ang galing. Hiningian namin ng tulong iba't ibang presidente, pati feeding program. Nag-donate sila. Yung kasama po yan dito sa San Miguel Elementary School. Pero ito kasing Tansa Trade, mga estudyante na mga putek, ganyan. Tapos excited kasi sila pag Women's Month. Pag pupunta ako sa Tansa, na-excite yung mga estudyante. So parang kahit Saturday, naglalaan talaga sila, ma'am, ng oras para matuto. Kasi yun yung sinasabi ko sa kanila, hindi habang panahon, may magtuturo sa inyo. So kailangan may magmamana nung itinuturo namin ni UCP Belen. And thankful ako kasi every time na yung school nila warm, welcome. Talagang wini-welcome nila lahat ng Rotary Club. Kasi yung kanilang charter president, si Dr. Rolando Dili-Dili, talagang passionate pagdating sa mga ganyang bagay. Oo. At napaka-supportive din po. Oo. Kaya nga talagang yan na yung panahon para sa ating mga mag-aaral, no? Doon sa edad nila, pwede na talaga maging, kabilang na sila doon sa mga young entrepreneur, no? Na pwedeng magsimula. Yes, ma'am. Tsaka tamang-tama sa panahon ngayon. Sobrang mamahal ng bilihin. At least, makabawas man lang kahit papaano. Tama. Tsaka malaking tulong sa mga estudyante at sa magulang na rin. At their young age, natututo silang mag-business. Kasi hindi naman natin masasabi lahat na kukuha sa edukasyon. At least, meron tayong fallback. Kung marunong tayong mag-business kahit papano. So, yan kasi talaga yung natutunan ko. Based on experience. Yes. At yung mga natutunan na yan, maganda, UCP Mildred, i-share. Para nang sa ganoon. Yes po. Marami yung yes, ma-encourage. Hindi mo naman kasi yan madadala. Kailangan sinishare. Yung kaalaman, kailangan sinishare natin. At para din tayo, makatulong. Kasi sa ganyang bagay, malaking bagay sa mga estudyante kasi hindi na nila kailangan magbayad para matuto. At least meron mga ganitong programa ang Rotary Club, iba't ibang club sa District 3810. Sinabayan nyo pa yata ng mga ng feeding no? Parang meron ako nakitang mga pinamamahagi kayo at the same time. Yes po, nag-feeding po kami din. And then namigay din kami ng pasta sa mga estudyante at saka sabon. Ang paganda ng mga sa Women's Month, ang mga participant namin, ng marami, babae. So yan, naging tradisyon namin, okay, sige, mabigay tayo ng beauty soap. Tapos hanggang sa nanganak na siya ng nanganak, may nagbigay na ng noodles, may nagbigay ng budget para sa pagkain. Tama. Tapos sabi namin, sige, dagdagan natin yung beneficiaries natin. Kasi nung una, parang tama ba ako yung CDB? Parang 100 lang yung mga first 1 year namin ganyan. Tapos lang talaga. 80, actually 80 lang sila nung una. First year namin 80 lang yung estudyante. Naging 100. Naging 150. Ngayon ay upgraded na. Naging 200. Congratulations. Galing. Tapos sabay-sabay din yan mayroon pa yata kayong project na sa Independensya kay Ma'am Belen. Meron kayong upcoming, I think, pangkabuhayan din? Mayroon po kaming Padyak Pangkabuhayan na kung saan ito po ay sinimulan po ng aming past President Dr. Rolando P. Dili-Dili na kung saan pinipili po namin ng maayos yung mabibigyan po talaga nito. Ito po ay nagsimula sa isang bisikleta na nilalagyan po ng sidecar. Ngayon, ang aming mga beneficiaries dito dati ay mga PWD. And then ngayon,
mula sa bisikleta, nakita ko kung paano sila medyo nahihirapan sa pagpepedal nito. So, sinabi ko po sa aming past president, Dr. Rolando Dilidili, na possible po kaya na i-upgrade din natin ang ating padyak pangkabuhayan, gawin natin itong e-bike para kahit papano mas maayos yung kahit sino pwedeng gumamit. Oo nga. And then, kapag nalobat din, pwede din nila itong pedalan. So, isa po yun sa ngayon. Bali, naghahanap pa po kasi kami ngayon ng recipient namin na dahil mayroon na po kami na interview, kaya lang hindi pa po siya hindi siya ganun ka-qualified sa hinahanap namin, na kung saan ang hinahanap po talaga namin ay walang trabaho, wala pang pinagkukunan, na kung saan mga ilan po kanilang sisimulan. Mga ilan dalawa po ang kailangan. Dalawa po. Oo. May dalawa po kaming dito. Yun po yun. Then magbibigay din po kami ng additional na puhunan po para doon. And then inaawitan ko nga po si UCP Mildred na kung possible ay bigyan niya kami ng ilang kilo ng manok pandagdag doon sa ibibigay. Wow. UCP. UCP Mildred, ano sagot mo? Opo, madali naman po akong kausap. Actually, nandyan po kasi ako sa ganyang line of business. So, nasa livestock po ako. Pero kasi as of the moment, medyo meron tayong shortage sa manok. Pero what it comes, nag-normalize na yung ating production. Wala naman pong problema kasi yung amin naman pong kapartner, si UCP Gerald, willing to finance po ang aming mga project. So siya po kasi talaga, siya po ang ugat ng aming mga yung ginawa po namin ng Saturday, siya po talaga yung ugat noon. Kahit wala po siya nung Saturday, pero well, ano po kami sa kanya, talagang lahat po nung kailangan namin, binigay niya. Together with the other clubs, yung Rotary Club of Manila Metro, Rotary Club of Manila Premier, Rotary Club of Bagong Bayan Manila, Rotary Club of Pasay Libertad, tsaka po si Rotary Club of Imus Independencia. Talagang, alam niyo po yung maliit kasi, pag pinagsama-sama mo yan, marami din yan. Tama. So yun po, talagang yung impact po, talagang masaya ako na dumadami sila. Okay. Maraming salamat po. Thank you so much and congratulations sa UCP Belen and UCP Mildred. Thank you so much. Thank you so much Maraming po. salamat din po. Maraming salamat. Hanggang sa susunod. Ayan mga kaibigan, UCP Belen Sabalas ng Rotary Club of Imus Independencia, ating mga partner, at UCP Mildred Bernardo, UCP ng Rotary Club of Tagaytay City. Sandali po lamang. Malakas na makinig maigi dahil mamimigay na muli kami ng MX3. Itodo ang pakikinig sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Online dahil kapag malakasan kang nakikinig sa DZRH, malakas rin ang chance na manalo ng 1,000 pesos at MX3. Sa Malakas promo kasama ang MX3. Abangan ang aming Malakas team sa inyong mga lugar. Malakas promo kasama ang MX3. Dito ako believe. Eto na, nasa Barangay San Dionisio, Parañaque City ang ating Malakas promo kasama ang MX3. RH27, Noche Kakas. Noche? Yes, dito tayo. Live po tayo ngayon dito sa may Kanaynay Avenue, Barangay San Dionisio, Parañaque City. O saan, isang tindero yung napataan natin habang nag-isay ng customer. Siya naman ay nanonood ng DZRH dito sa kanyang cellphone. Ayan, no? Pero hindi na natin mapatagalin na Miss May. Sa akin din natin, ano po pangalan nila? Yes, sir, ganun po. Ilan tayo po kayo? 36. Ayan, sino po kilala mo sa DZRH? Si Kato Jing po at si Miss May Kinaunan. Naunan. Okay, dahil nanonood sa pikinig ka ng DZRH, bibigyan agad natin ng 1,000 pesos. Thank you po. At hindi lang yan, meron pa itong kasamang MX3 dahil yan yung pampalakas ng katawan. Ayan, kahit saan ka magpunta, meron pang DZRH t-shirt. Oo. Thanks po. Thanks po DZRH. Kaya kay Miss May. Ayan, hindi lang yan, meron pang tayo. Ayan. Okay? Thank you po. Thank you po. Thank you po. Maraming salamat po sa DZRH. Ano po pangalan nyo? Jester Ganon po. Ayun. Maraming salamat Jester. Okay, tuloy mo na yung pakikinig at paganood habang ikaw ay nagbabantay dito sa iyong
Caribbean. Okay? Okay, so live pa rin na dito sa San Dionisio, Parañaque City. Para naman sa gusto pang manalo ng 1,000 na pesos, manatiling nakatutok sa DZRH. Dahil malay nyo naman kayo na ang susunod na swerte, manalo ng 1,000 na pesos kasama ang XP. Dahil dito sa MX3, dito ako believe. Ako naman si Aris sa 27, nagsikangas para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Malakas Promo kasamang MX3, RH27, Noche Kakas. Pansamantala po tayo magpapaalam. Susunod na po, Mayor Lacaideo Macalma at Miss Tea Petro Corpus sa programang DZRH Break Time. Ako naman, may binauhan una sa Pilipinas, una sa Pilipino. This time. Ang galing-galing mo! Smart dishwashing paste ko! Pritong ulam na masebo, plato ng kaldero. Tanggaling for everyday. Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal ang sebo, tanggal ang bakterya. Bahit para walang bahit, linis fantastic sa metal at plastic. Number 1 ko to! Tanggaling-galing mo! Smart dishwashing paste. ACS. MX3, dito ko believe. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Hello, Washi! Laundry day na naman! Yay! Anong meron? Mancha ng chocolate, putik, may libag pa. Kaya natin yan!